Tila nanganganib nga po ang prangkisa ng SMNI, yung TV network ni Apollo Quiboloy, dahil umalma na po ang Congress. Pumalag na sila at nagbigyan na sila ng statement patungkol dun sa di umano'y disinformation or fake news na ikinalat. Ang sabi dito sa balita, House to probe SMNI over claim Speaker spent 1.8 billion for trips in 1 year. Sabi pa dito sa article na to, House to investigate SMNI for spreading disinformation on Romualdez's travels. Nako, yan na nga po, no? Actually, ito lang ba yung first time na nagsabi ng disinformation ang mga taga-SMNI? Ang dami na nga pong mga netizen, mga tao nagko-complain dahil sobrang rampant yung ginagawa nilang pang-red tag dun sa mga taong hindi naman talaga napapatunayan na miyembro ng makakaluwang grupo, no? Kasi nga, palibasa na kapag ng red tag, ang hirap din kasi talaga magdemanda, no? Kapag na-red tag ka, magastos, masalimuot, no? Abala, talagang kahit yung mga tao na may pera at mayayaman at na red tag, siguro dineded mo na lang kasi ayaw din nila ng abala. Pero may mga nagkaso na po, no? Sila Atom Araulio at yung iba pa. Yung complaint ng mga tao, rampant ang red tagging na ginagawa ng mga taga-SMNI, no? Kawawa talaga yung mga taong hindi nakakapag-complain, nakakapag-file ng formal complaint, no? Nakakapagsampa ng kaso dahil wala silang magawa para labanan yung mga yon. Pero this time, disinformation daw di umano ang sinabi ng SMNI or ng taga-SMNI patungkol sa budget or nagastos ni House Speaker Martin Romualdez patungkol sa kanyang nagastos sa kanyang mga biyahe. Kung ito hindi totoo, dapat aksyonan ito ng Congress, no? At dapat mag-public apology yung SMNI kung sino man yung nagsabi nun. Kasi kung hindi yan totoo, then therefore, ginagamit nila yung platform nila, yung TV network nila para magkalat ng fake news, di ba? So, kaya yung mga balitang nababasa natin, ayan, sisilipin po ang prangkisa, ipoprobe, no, yung claim ng SMNI dahil kapag yan po ay napatunayan, aaksyonan niya ng Congress, no? Hindi kasi basta-basta na pwede ka magbibigay ng statement na pwedeng ikasira ng reputasyon or pagkatao or image, no, or credibility ng isang tao, especially kung ito may kinalaman sa budget ng gobyerno na galing sa tax ng mga Pilipino. So, kung basta sila nagbitaw ng ganyang statement na sinasabi na gumastos daw di umano ng 1.8 billion pesos sa loob ng isang taon si Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe, kung hindi nila mapapatunayan yan, dapat mag-public apology sila at managot sila dyan dahil maraming nagtitiwala sa network nila, maraming nanonood. Paano pala kung pinaniwalaan na sila and then in-amplify ng mga taong naniwala sa kanila yung statement na yon, yung impormasyon na yon na hindi totoo. Diba? Yan po yung problema natin sa fake news. Kapag kumalat ng fake news, parang wildfire, no? Ang bilis kumalat, no? Dapat gawin ng Congress ang dapat nilang gawin dito. Gawin nila ang tama, no? Para malaman nila kung saan kinuha ng SMNI ito. Kasi kung sinasabi nila na hindi yan totoo, then therefore, dapat nila yung aksyonan. Ayan, yung complaint ng mga DDS, ang ABS-CBN daw ay fake news. Ano pala itong tinatangkilik nila, no? Talaga naman pong hindi ka panipaniwala na 1.8 billion ang nagasto sa travel, no? Kailangan nilang patunayan yan. Kapag siguro napikon na talaga si Speaker Martin Romualdez, baka talagang mawala ng prangkisa ang SMNI. Sa ibang balita, ayon dito sa SWS, more Pinoys say life has gotten worse. SWS poll. So, mas marami daw Pilipino ngayon ang nagsasabi na nag-worsen ang kanilang buhay, no? So, yun lamang po mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below. Huwag niyo po kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita tayo sa susunod. Salamat po.